sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Ilang oil company magbibigay ng fuel discount sa mga PUV at TNVS. Baha sa Navotas, humupa na. Mga kalsada, passable na sa mga motorista. Pasig City Mayor Vico Soto sinabing hindi siya kakandidato sa anumang posisyon sa eleksyong 2028. Alkalde tiniyak na papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon sa Pasig City. Pagpapawalang bisa sa pagkapanalo ni Joey Uy bilang kongresista ng Manila 6th District pinagtibay ng Comelec and Bank. Congressman Benny Abante ipoproklama na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga magsasaka sakaling manalasa ang mga malalakas na bagyo. At PNP Lady Patrollers itinanghal na kampiyon sa UNTV Volleyball League Season 3. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 30, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news para sa mga motorista. Tuloy na ang ipatutupad na rollback bukas ng mga kumpanya na langis matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price hike. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 80 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 1 peso and 40 centavos naman ang magiging bawas sa presyo ng gasolina. At mahigit 2 pisong rollback sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na may ilang kumpanya ng langis ang magbibigay ng fuel discount sa mga public utility vehicle at transport network vehicle service upang ibsan ang epekto ng oil price hike noong nakaraang linggo. Ilang lanes sa North Luzon Expressway o NLEX ang pansamantalang isinara ayon sa anunsyo ng NLEX Corporation nitong linggo. Magsisimula ang lane closure ngayong araw ng Lunes, June 30 at tatagal hanggang sa Huwebes, July 3. Ilan sa maapektuhang lugar ang NLEX northbound patungong Bulacan, Pampanga at Subic-Clark-Tarlac Expressway at ang NLEX southbound pabalik naman ng Maynila. Ang lane closure ay bunsod ng nangyaring pagkasira sa isang bahagi ng Marilao Bridge nang sumabit ang itaas ng isang truck at bumagsak sa kasunod na sasakyan na naging sanhi ng pagkasawi ng isa sa mga pasahero nito. Bahagyan tumaas sa 20% ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng gutom. Base sa survey ng Social Weather Stations na isinagawa noong April 23 hanggang April 28, 2025, 16.4% sa bilang na ito ang nagsabing nakaranas sila ng katamtamang gutom habang 3.6% naman ang dumaan sa matinding gutom sa nakalipas na 3 buwan. Samantala, 50% ng mga Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap habang 41% ang nagpakilalang food poor batay sa uri ng pagkain kanilang nakakain. Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Navotas City matapos na rumagasa ang tubig noong Sabado dahil sa nasirang river wall. Sa ngayon ay passable na ang mga kalsada sa lungsod matapos na humupa ang baha. Mula sa Navotas City, mag-report si Benedict Samson live. Benedict, kamusta na ang sitwasyon dyan at naayos na ba yung nasirang dike? Magandang umaga, Ella. Nandito tayo sa M. Nabal Street dito sa Navotas. At ngayon ay kita naman natin na passable na nga itong kalsada. At bilang tugon naman doon sa nasirang pader ay nagdagdag na nga ng sandbag ang lokal na pamahalaan upang maibsan yung pagragasangan ng tubig baha. Mula 4 inches to 7 inches ang naging level ng tubig baha sa ilang kalsada sa Navotas City nitong linggo, kung kaya't hindi na muna nadaanan ito ng maliliit na sasakyan.
nagdulot ng pagbaha ang nasirang river wall sa Navotas River na sinabayan pa ng high tide kung kaya't naging mabilis ang pagtaas ng tubig baha. Kwento ni Paul de Guzman, residente na malapit sa nasirang pader, halos hanggang dibdib niya ang tubig baha nitong weekend kung kaya hindi na niya naisalba ang ilang nilang gamit sa bahay. Nung time na yun, mabilis. Minutes lang. Ang tubig, mataas na. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Hinarang ko nga yung may floodgate na ako dyan. Ayun, no? Yung kahoy, i-stop ko doon sa ano. Wala rin nangyari na ano din yun. Pumasok din yung tubig. Ayon naman kay Barangay San Jose Chairman Amos Ray Hechanova, inihintay na lang nila ang low tide para masimulan na ng may-ari ng kumpanya ang pagpapagawa sa nasirang pader. Kung sakali, pansamantala lang muna yung mga sandbag na yan para mapigil lang yung tubig, yung pasok ng tubig. Kasi habang malaki tubig niyan, sayang lang yung gagawin niyan. Pero kakausapin na ng ating local government, yung may-ari dito sa kabila, at hintayin lang nila na dumit ang tubig at ipapagawa rin naman daw nila yung pader. Ng 1.7 meters na high tide. Kaya ito obserbahan nga ng barangay, mga tauhan ng barangay San Jose, ito nga nilagay na sandbag. At kapag bumuho itong sandbag na ito ay posible na maulit muli daw yung pagbaha noong nitong linggo. Ella. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Aminado ang Department of Public Works and Highways o DPWH na dapat nang i-rehabilitate ang 30 taong floodgate sa Navotas City dahil sa labis na kalumaan nito. Bagamat kasalukuyang gumagana pa, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ginagawa na nila ang isang feasibility study katuwang si Navotas Representative Toby Tiangco para sa posibleng pagpapalit ng floodgate. Ito ay kasunod ng insidente ng pagguho ng 3 metrong pader sa Barangay San Jose, bunsod ng high tide na nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng ilang bahay sa lungsod. Nakaharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang grupo ng magsasaka at Irrigator Association ngayong araw sa Nueva Ecija. Dito, ipiniresinta ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura. Mula sa Muñoz, Nueva Ecija, naroroon si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga ipinangako ng Pangulo para sa mga magsasaka? Yes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang sistema ng pamahalaan sa pagtulong sa mga magsasaka sakaling tumama ang mga malalakas na bagyo sa bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo nang makaharap ang mga magsasaka at Irrigator Association sa turnover ng 16 mobile soil laboratory units at presentasyon ng 50th Gawad Saka National Awardee sa Science City Muñoz dito sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga sistema na ito ay mga insurance na nakalaan para sa mga nasirang pananim dulot ng bagyo. Pagtitiyak pa ni PBBM, hindi ibababa ng pamahalaan ang presyo sa pagbili ng palay sa mga magsasaka kahit nagbebenta ng 20 pesos na bigas ang pamahalaan. Umaabutan niya ang bentahan ng palay sa 19 hanggang 23 pesos para sa tuyong palay. Inihayag rin ni PBBM na nais niyang ibalik ang orihinal na kapangyarihan ng National Food Authority, partikular na ang pagbili ng ahensya sa corn o mais. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Personal na binisita ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA team mula sa Philippine Embassy sa Israel ang ilang overseas Filipino workers na kasalukuyang ginagamot sa ospital at nagpapagaling sa pangangalaga ng mga leader ng Filipino community. Pinangunahan ni OWA Welfare Officer Karen Paduyaw ang pamamahagi ng relief packages at pagbisita upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Tiniyak ni Paduyaw na naipararating sa mga OFW ang tulong at suporta mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Kasabay nito, tinutulungan din ng abogado ng OWA ang mga OFW upang matiyak na makukuha nila ang lahat ng benepisyong nararapat para sa kanila.
Nakapila na ang mga maghahain ng mga panukalang batas para sa 20th Congress sa Kamara. Alas 12 ng tanghali ito tatanggapin ng Bills and Index Service Office. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, may detalyadong bilang ba ng mga inaasahang maghahain ng panukalang batas ngayong araw? Ella, walang tiyak na bilang sa kung ilan yung kabuang panukalang batas na maaaring ihain ngayong araw, unang araw ng mga bagong luklok na kongresista para sa 20th Congress. Ayon sa ulat, may madaling araw pa lang kanina, may mga nakapila na para ihain yung mga panukalang batas ng mga kongresista. Gayunman, alas 12 ng tanghali, impunto tatanggapin ng Bills and Index Service Office ng House of Representatives ang mga ihahaing panukalang batas, sakto sa pag-uumpisa ng 3 taong termino ng mga mambabatas sa 20th Congress. Pahayag naman ni 4Ps Party List Representative JC Abalos, second termer na kongresista, hanggang 10 panukalang batas ang maaaring ihain ng isang kongresista ngayong araw. Kabilang sa mga ihahain nito ang ilan sa mga panukalang batas na hindi na ipasa noong 19th Congress. Partikular na ang pagbabago sa cash grants para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Pakinggan natin ang pahayag ni 4Ps Party List Representative JC Abalos. I recognize the importance of filing your bills fast, filing your bills early, kasi napakabilis lang po ng 3 taon. Gusto ko mabigyan ng pagkakataon na mapakinggan sa hearing ang bawat bill na aking ipinapasa. And Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ang oras ng physical filing ng House Bills at Resolutions ngayong araw. Pero simula bukas, July 1 onwards, alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang filing. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinuri ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel ang posisyon ng tanggapan ni Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Ombudsman, kinakailangan nitong maghintay sa resulta ng impeachment proceeding. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Welcome kay Attorney Antonio Bukoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang posisyon ni Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos hinga ng counter-affidavit ng Ombudsman ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng rekomendasyon ng Kamara na magsampa ng kaukulang reklamo dahil sa hinihinalang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Ayon sa Ombudsman, kinakailangan nito o ng anumang investigating body na hintayin ang resulta ng impeachment proceeding. Giit ni Attorney Bukoy, tama ang desisyon ng Ombudsman. Mabuti ho nagsalita na si Ombudsman Martires that he is leaving it to the next Ombudsman to address the case. He already backed off yesterday. So we welcome that because yun ho ang tamang proseso eh. Pinuri rin ito ang stand ni Ombudsman Martires. Ayon sa Ombudsman, wala itong kapangyarihang mag-prosecute. Nakatakdang magretiro si Martires sa Hulyo matapos magsilbi ng halos 7 taon. Sinabi na niya na ang kanyang kapangyarihan lang, sinabi niya, ay mag-imbestiga. Hindi ang magdesisyon at mag-file. Aantayin niya yung kahihinatnan ng impeachment trial, which is tama. I commend the Ombudsman for that. Sakali namang magdesisyon ng Senate Impeachment Court pabor kay VP Sara, wala ring kapangyarihan ng Ombudsman na maghain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Itinanggi naman ni Ombudsman Martires ang aligasyong balak nitong sirain ang impeachment trial nang aksyonan nito agad ang committee report ng House Good Government and Public Accountability Panel na pinagtibay ng Kamara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang obligasyong sabihin sa publiko ang mga detalye ng kanyang personal na biyahe sa Australia, lalo't hindi ito ginamitan ng pondo ng gobyerno. Pinuna ng pangalawang Pangulo ang komento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat anyang ilahad ni VP Sara ang kanyang mga pagbiyahe bilang parte ng kanyang trabaho. Muli ring binigyan diin ni Duterte na ginagamit lamang siya ng kasalukuyang administrasyon bilang political scapegoat upang ilihis ang atensyon sa mga kakulangan ng pamahalaan. Mariin din niyang itinanggi na emosyonal o galit siya sa kanyang mga pahayag at muling pinatamaan ng palasyo sa umunoy paninisi sa kanya upang iwasan ang mga tanong sa tunay na kalagayan ng bansa. Hindi Pilipino si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo batay ito sa desisyon ng Korte sa Maynila kaugnay ng co-warrant of petition na inihain ng Office of the Solicitor General kay Guo. Ayon sa hukuman, disqualified din si Guo sa pagiging alkalde ng Bamban. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court Branch 34 ng Maynila halos isang taon matapos maghain ng co-warrant of petition ang Office of the Solicitor General o OSG noong July 2024 laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kinwestiyon ng OSG ang karapatan ni Guo na umupo bilang alkalde ng Bamban. Sa 67 bahay ng desisyon ng hukuman, pinagbigyan nito ang petisyon ng OSG. Ayon sa korte, disqualified at guilty si Alice Leal Guo o Guo Huaping ng usurpation of authority. Wala rin itong karapatan sa panunungkulan bilang alkalde ng Bamban dahil hindi siya Pilipino. Bilang resulta, pinatalsik din ang korte si Guo sa pwesto. Sa ilalim ng batas kabilang sa kwalifikasyon ng local elective officials ang pagiging Filipino citizen. Dagdag pa ng hukuman, walang duda na si Guo Huaping ay Chinese citizen na ipinanganak ng mga magulang na Chinese na sina Guo Jianzong at Lin Wenyi. Ginamit ng OSG na ebidensya ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa 3 specimen o fingerprints ng Chinese na si Guo Huaping at Alice Leal Guo at lumabas na identical o iisa at parehong tao lamang. Dagdag pa rito ang hindi pag-iral o walang record ng sinasabing mga Pilipinong magulang ni Guo na pinatunayan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ngayon, nahaharap din si Guo sa patong-patong na kaso kabilang na ang pagkakadawit nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Bureau of Immigration sa mga ahensya ng pamahalaan na higpitan ng pag-issue ng mga opisyal na dokumento matapos maaresto ang isang dayuhan na gumagamit ng pekeng Philippine ID. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, lumalaganap ang paggamit ng pekeng dokumento ng mga dayuhang sangkot sa iligal na gawain na maaaring maging banta sa pambansang seguridad. Nahuli kamakailan sa Camarines Norte ang 45 anyos na Chinese national na si Wu Zixi na gumagamit ng mga pekeng ID kabilang ang ginamit sa pagkuha ng lisensya sa baril. Iniyak ngayon ni Pasig City Mayor Vico Soto na hindi siya kakandidato sa anumang posisyon sa susunod na eleksyon sa taong 2028. Ito ang sinabi ng alkalde sa kanyang talumpati kasabay ng kanyang oath-taking sa muling pagkakahalal na mayor ng Pasig. 2028 hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. Samantala, bagaman sinabi ni Soto na handa itong makipagtulungan sa kanyang mga katunggali at kritiko sa politika sa ikaaayos ng lungsod ng Pasig, mariin itong sinabi na pananagutin ang mga ito sa mga hindi na bayarang buwis at iba pang issue ng korupsyon. Sa lahat ng aming katunggali, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap.
yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. Handa po akong makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. Pinagtibay na ng Commission on Elections o COMELEC Bank ang desisyon ng Second Division ng Komisyon na ipawalang bisa ang proklamasyon kay Joey Uy bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng ANBank ang pagpaproklama kay Congressman Benny Abante bilang nahalal na representative ng Manila 6th District. Nauna nang pinawalang bisa ng COMELEC Second Division ang Certificate of Candidacy ni Uy dahil sa umunay material misrepresentation kaugnay sa kanyang citizenship. Iniimbitahan ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III si Vice President Sara Duterte na magtungo sa Campo Crame. Ito'y upang makita ang paggamit ng mga pulis ng modern technology sa police operations. Ang imbitasyon ay ginawa ni Torre matapos ang batikos ni VP Duterte sa pinaigting na police visibility ng PNP na anya ay outdated na pulis sa kanto strategy. Giniit ng PNP Chief, mayroon silang mga makabagong drone, CCTV, body cameras at iba pang mga kagamitan. Marami rin umano silang mga radyo na ginagamit sa komunikasyon at para sa mas mabilis na pagresponde sa mga emergency at iba pang operasyon. Inalis sa pwesto ng hepe ng Philippine National Police ang isang Chief of Police ng Rizal. Ito'y dahil umano sa diskarteng tamad na mga tauhan. Mula sa Camp Crame, ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Lea, ano ang nangyari at bakit nasabing diskarteng tamad yung mga pulis doon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mayroon kasing isang negosyante na humingi ng tulong sa isang istasyon ng pulisya sa Rizal. Nanakawan sila ng nasa 600,000 piso ng kanyang dalawang tauhan. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ang tanging ginawa lamang ng pulis ay binigyan ng blood or extract ang complainant at pinauwi na. Nakarating aniya sa kanyang insidente at tinawag niya itong diskarteng tamad. Hindi man lang aniya hinanap ng mga pulis ang mga suspect gayong sinabi ng complainant kung saan posibleng nagpunta ang mga ito. Kaya naman pinakilos ni Chief PNP ang Rizal Provincial Police Office at tinawagan ng mga ito ang Negros Police sa address ng isa sa mga suspect. Dito na nila naaresto ang isa sa mga suspect kung saan nakuha pa ang nasa 500,000 piso. Babala ni General Torres sa mga pulis na hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho, hindi siya mangingiming magsibak sa pwesto dahil marami ang mga nakapila para sa mga posisyon sa PNP. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Sasampahan ng reklamo sa National Bureau of Investigation sina Michael Maurilio at iba pang nasa likod ng pagbaliktad ng pahayag nito. Ito ang inihayag ni Senator Risa Ontiveros matapos lumabas ang video ni Maurilio na dating tumayong testigo sa Senate hearing laban sa mga umano'y pang-aabuso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Mula sa Senado, may report si Asher Katapan Jr. live. Asher, ano yung mga bagong inihayagan ni Senator Ontiveros kaugnay ng pagbaliktad ni Michael Maurilio sa kanyang mga naging pahayag? Aga, you have crossed the line. Sobra na kayo. Ito ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros
laban sa mga nasa likod ng video na nagpapakilalang si Michael Maurilio o alias Rene na pinasinungalingan ang kanyang mga naunang pahayag, habang inakusahan pa ang mambabatas na pinilit at binayaran siya para tumistigo laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Senador Ontiveros, ang video na ay hindi lamang fake news, kundi inilabas rin ito kundi isa itong malinaw na paglaban or witness tampering. Bukod dito bukod sa harassment sa mga biktima at testigo na nagpapakilalang laban or kaso laban kay Quiboloy, maging sa mga staff ng senadora ay isa rin tong pag-atake. Ito ay dahil sa naturang video ay nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng ibang mga testigo at mga biktima at naihayag ang mga personal na impormasyon ng mga staff ni Ontiveros na naglagay sa peligro ng mga tao. Ngayon, anya ay nakararamdam ng takot ang mga testigo at biktima sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mga alegasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Quiboloy at sa KOJC. Dagdag pa ng senador, nagdulot ito ng mas pag-iingat sa kanyang mga staff at kani-kanyang mga pamilya. Ngunit binigyan din ito na hindi lamang ito pag-atake sa kanyang opisina, kundi ang sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi dapat anya hayaan na takutin nila ang mga witness at sindakin nila ang Senado. Bunsod nito, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na kinonsultan niya ang kanyang mga legal team at sa Miyerkules ay maghahain nito ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay upang humingi ng kanilang tulong sa pag-iimbestiga laban sa mga taong responsable sa likod ng paglalabas ng naturang video na inilalabas sa kanilang mga disinformation network. Ito anya ay unang hakbang pa lang sa marami pa nitong aksyon na gagawin kabilang ang filing ng criminal complaints alang-alang sa mga testigo, biktima at sa Senado. Inihag naman din ni Ontiveros ang ilang palitan ng email sa pagitan ni Maurilio at sa opisina niya na patunay na paulit-ulit na nagboluntaryo na magbigay ng pahayag si Maurilio. At sa pinisantang email conversation ay nakalagay rin dito na si Maurilio itong unang humingi ng financial assistance sa opisina ni Ontiveros na siya namang itinanggi na ni Ontiveros at sinasabi ng kanyang opisina na ito ay mahigpit na itinagbabawal sa kanila. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Sa kapapasok lamang na balita, inaprubahan na ng NCR Wage Board ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Base sa anunsyo ng Department of Labor and Employment, saklaw ng pinakabagong aumento sa sahod ang nasa 1.2 million na mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil dito, 658 pesos na ang magiging arawang sahod ng agriculture workers, habang 695 pesos naman ang sa non-agriculture. Ipatutupad ang dagdag sahod simula sa July 18. Ayon sa DOLE, ito na ang pinakamataas na wage hike na inaprubahan ng NCR Wage Board. Humingi ng saklolo sa UNTV News and Rescue ang isang lalaki sa Rizal. Duguan ng biktima matapos umanong bugbugin ng kanyang mismong kainuman. Narito ang report ni Leslie Huidem. Ayoko na. Nagsisi ako. Anong ginawa sa'yo? Minahatan ako. Todo iyak ang lalaking ito nang parahin ang nakaruving na UNTV News and Rescue Team sa Felix Avenue, Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. 1:30 ng madaling araw, Linggo, June 29. Ayon sa 24 anyos na biktima, binugbog siya ng isa niyang kainuman. Hinarapan ako. Ang bait-bait ko sa kanila. Ayoko na. Ano yung outpost dito? Tulungan niya ako, boss. Ayoko na. Mag-anak ko din po, pero wala akong tulong doon. Tulungan niyo ako.
Saan banda? Saan ka nakatira? Doon po. Tapos, taga Makati ka? Makati ako talaga. Duguan ang damit nito, kaya agad na pinakalma at inassess ng UNTV News and Rescue Team. Kailan po talaga yan. Ilong. Sa ilong meron? Ayun, kaya sana. Kahit yung nagtabasalang Nagtamo ang biktima ng sugat, gasgas at mamamagasa ng pisngi dulot ng pagkakasapak. Kaagad namang nilinis ang sugat at nilagyan ng yelo ang namamagang pisngi. Matapos malapatan ng first aid ay inendorso ang biktima sa Barangay San Isidro Outpost at PNP upang mai-report ang pangyayari. Antayin na lang po namin kayo dito. Pag dadalhin nyo na lang siya dito. Opo, matanong lang po namin ng kaunting info pa. Proceed na po kami din sa barangay po. Matapos nito ay tumanggi na magpadala pa sa ospital ang pasyente. Pinapirma ng waiver na hindi na magpapadala pa sa ospital at tinurn over na lamang ng team sa pulis at barangay. Na ginagawa po namin po. And then witness po namin sila sir at ma'am po dito sa barangay. Alas nakapikit na ako Pirma na lang po sa ibabaw. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinutulan ng lokal na pamahalaan ng Malay ang planong pagpapatayo ng tulay sa isla ng Boracay. Sa inilabas na resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Malay, hindi umano sila nakonsulta sa planong pagpapatayo ng tulay. Alamin natin ang detalye sa report ni Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano ba karami ang posibleng maapektuhan itong tulay na itatayo sa Boracay? Ayon sa taya ng Malay LGU, aabutin sa halos 3,000 mga tourism workers. Kasama na dyan itong mga boat operators at ang mga tricycle driver ang maapektuhan kung matutuloy itong panukalang pagpapatayo ng Boracay Bridge. Maigpit na tinutulan ng Sangguniang Bayan ng Malay ang panukalang pagpapatayo ng tulay ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Boracay na nagkakahalaga ng halos 8 bilyong piso. Sa inilabas na resolusyon ng SB Malay, inirekomenda nilang tanggalin ito sa Comprehensive Land Use Plan at Annual Investment Plan dahil makasisira ito sa kalikasan, ekonomiya ng Boracay at hanapbuhay ng nasa 3,000 tourism workers. Kailangan din anyang pag-aralan itong mabuti para matulungan ang mga maapektuhang residente. Una nang ipinahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonuan na nakikipaunayan na sila sa LGU at may initial approval na umano ang private company na magtayo nito. Pero nanindigan naman ng LGU na walang public consultation na ginawa o nagipaunayan ng DPWH sa kanila patungkol sa panukalang ito. Tinutulan na rin ito ng Boracay Foundation Incorporated dahil makasisira ito sa yamang dagat ng Boracay at magdudulot ng coastal erosion. At dapat nilang ayusin ay ang Boracay Airport. Inayayahan naman ng Sangguniang Bayan ang mga tauhan ng DPWH na dumalo sa kanilang susunod na sesyon sa susunod na linggo para pag-usapan ang problemang ito. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Apektado ang hanap buhay ng mga mangingisda sa paligid ng Taal Lake matapos kumalat ang balitang itinapon umano sa lawa ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay Laurel Mayor Lyndon Bruce, bumaba ang benta ng isda sa mga pamilihan dahil sa pangambang dulot ng alegasyong ito kahit matagal na raw itong nangyari. Nanawagan siya sa publiko na ligtas kainin ang mga isda mula sa Taal Lake na pangunahing pinagkukunan ng tilapia at bangus sa rehiyon. Suportado rin ng alkalde ang planong diving operations ng pamahalaan para imbestigahan ang naturang alegasyon.
Sumasailalim na sa maintenance period ang 6 na rubber gate ng Bustos Dam sa Bulacan matapos makompleto ng National Irrigation Administration o NIA Region 3 ang coffer damming construction para sa nasirang gate number 3. Matatandaang noong May 1 nang masira ang rubber gate ng dam na nagdulot ng pangamba sa mga residente lalo na't isa ito sa pangunahing daluyan ng patubig sa rehiyon. Ayon kay Placida Cordero ng NIA Bulacan Irrigation Management Office, nailagay na ang 200 sheet pile na may kasamang sandbags sa paligid ng nasirang bahagi na may habang 79 hanggang 80 metro bilang pansamantalang harang habang hindi pa napapalitan ng rubber gate. Maintenance period po at tinitingnan po, chinecheck po namin mabuti yung mga rubber gates kung ano po ang kondisyon nito sa kasulukuyan. Patuloy ang masusing pagbabantay sa kondisyon ng 6 na rubber gate habang inihanda rin ng NIA ang irrigation program ngayong tag-ulan na inaasahang magsisimula sa July 15. Tiniyak ni US President Donald Trump na maayos pa rin ang relasyon ng Amerika at China sa kabila ng mga isyung kinahaharap ng dalawang bansa. Ang pahayag ni Trump ay matapos ang pagkakahuli sa dalawang Chinese national na umano'y nagpuslit ng mapanganib na pathogen sa Estados Unidos. Giit ni Trump, hindi kumpirmado kung ipinag-utos ito ng Chinese government kaya hindi ito dapat makaapekto sa ugnayan ng Amerika at China. Dagdag pa ng US President, bahagi ng pandaigdigang realidad ang pang-eespiya at pagpupuslit ng impormasyon at ginagawa rin umano ito ng Amerika. Patuloy rin na nakikinabang ang US sa kasalukuyang taripa sa China at may magandang takbo ang bilateral trade agreements. Aabot sa $3.3 trillion ang madadagdag sa utang ng Amerika kung may papasa ang panukalang budget na tinatawag ni President Donald Trump na Big Beautiful Bill. Ayon sa Democrats, pinipilit ng Republicans na ipasa ang most expensive budget bill sa kasaysayan ng US na magbibigay ng malalaking tax breaks sa mga bilyonaryo. Kasabay nito ang pagtatanggal ng social services para sa mahihirap gaya ng healthcare, feeding programs, maging ang pondo para sa climate change fight. Pasado na sa Senado ang bill sa pamamagitan ng isang procedural vote at plano itong maipasa kay Trump upang lagdaan bago mag-July 4. Nanawagan si dating Brazilian President Jair Bolsonaro sa kanyang mga taga-suporta na magtipon sa Sao Paulo upang ipakita ang suporta sa gitna ng mga kasong maaring maghatid sa kanya sa habang buhay na pagkakakulong. Sa gitna ng paglilitis ng Korte Suprema kaugnay ng umano'y planong kudita noong 2022, muling iginiit ni Bolsonaro na wala siyang kinalaman sa anumang ibinibintang sa kanya at sinabing ang mga kaso ay politically motivated. Inaasahang dadalo sa kilos protesta si Sao Paulo Governor Tarcisio de Freitas, isang dating kaalyado ni Bolsonaro at posibleng kandidato sa 2026 presidential elections. Ayon sa mga eksperto, bumaba na ang bilang ng mga dumadalo sa mga pro-Bolsonaro rally, tanda ng humihinang suporta sa dating Pangulo sa gitna ng nagpapatuloy na mga investigasyon. Balik aksyon sa volleyball court kahapon para sa do-or-die match ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters. Parehong determinado ang dalawang kupunan para makuha ang kampyonato ngayong season. Narito ang report ni Jed Naresina. Victory para sa PNP Lady Patrollers matapos nilang talunin ang BFP Lady Firefighters sa 4 na set sa do-or-die match kahapon na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City.
Ngunit nanaig ang lakas ng PNP at nasungkit nila ang gintong medalya ngayong UNTV Volleyball League Season 3. Tinapos nila ang match sa scores na 28-26, 25-20, 23-25 at 25-19. At para sa setter ng team na si Team Bangkola, hindi madali ang laban kontra sa BFP, ngunit sinaga ito ng kanilang team para makuha ang panalo. Sobrang ecstatic kasi sabi namin Game 3, it's anybody's game. Pwede nang mag-go sa BFP, pwede mapunta sa amin. So kailangan namin pagtrabahuhan. In the past few days, nung natalo kami after Game 2, pinaghirapan lang talaga namin. Sabi namin, it's do or die. Baka now or never na either manalo kami or matalo. So why not yung piliin namin is yung manalo. Right now, hindi pa gaano nag-sink in. Kasi yung BFP, they gave a good fight. It just so happened na we gave a better fight siguro. And sinaga talaga namin kanina. So, ayun, overwhelmed pa ako. Wala pa. Siguro bukas na mag-isingin. Worth it lahat ng pagod sa training kung ilarawan ni Mila Ronquillo ang panalo nila ngayong season. Well, sobrang papasalamat po kami ngayon sa Panginoon kasi binigay po niya sa amin this time yung championship po and lahat po ng sacrifices namin nagbunga naman po. At para kay Police Senior Master Sergeant Rod Pinalba, head coach ng Lady Patrollers, malaking bagay ang championship na ito, hindi lang sa team, kundi para rin sa kanilang beneficiary. Maraming salamat, Kuya Dali Rason, sa pag-imbita ng Team PNP. Sana next season makasali pa rin po. At sa mga sa beneficiary po namin, malaking tulong po ito sa mga kasamahan naming pulis na may mga sakit, na diagnose ng cancer. Para sa inyo po itong panalo namin. 1 million peso grant tax-free ang matatanggap ng kanilang benepisyaryo na Philippine National Police Officers Ladies Club. Samantala, tinanghal na Finals MVP si Team Bangkola na nagpakita ng volleyball excellence sa court na kahit may iniindang sakit ng katawan mula sa huling game noong nakaraang linggo. Yung ACL ko kasi way back 2022 pa siya. So after nung game 2, nag-therapy ako for some days and actually after nito mag-MRI na ako kasi hindi natin sure kung ano na nangyari sa ACL injury ko, but sabi ko nga irrelevant kasi do or die na talaga literal. So kahit masakit, sakit talaga kanina pa actually, hindi ako makatakbo pero kailangan ako ng team ko. I had to be there, so sinaga ko. Para naman sa BFP Lady Firefighters, hindi rito natatapos ang kanilang volleyball journey. Proud pa rin si Fire Inspector Lorenzo Diaz, head coach ng team, sa narating nila ngayong ikatlong season ng liga. Mahirap na masaya kasi ang dami kasing mga nangyari during the season 3. Meron mga nagka-injured, ganyan, tapos may mga problema sa pamilya, lahat. So kahit pa paano nalampasan hanggang sa umabot kami rito sa finals. Yun nga lang, medyo hindi siguro para sa amin ngayon. So babawi kami next time. PNP, ang galing. Medyo kinapos lang talaga. Pero kahit pa paano lumaban yung team. Hooray pa rin sa team namin. Kahit pa paano, panalo pa rin. Magpapatuloy ang ating pagtulong sa kapwa. Knowing charity is our way of life. At ito ang advokasya ng UNTV Sports and Charity. Jen Nerasina, UNTV News and Rescue. Riyot ng aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 7 at 10 na nagsasabi, Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, kaya niya na matuwid. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.